Treasure hunting weekend. Mga katihats, kami ay babalik sa bundok kung saan naroon yung dead old tree sa ibabaw ng waterfalls. At ang aming gagawin ngayon ay tapusin yung test dig sa harapan ng kahoy. At ang baba naman ng kahoy ay amin din i-detect. Baka merong mga nakalagay na maliliit na treasure under the tree. Okay, bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo sa lahat ng ating mga katiyad sa Luzon. Kumusta kayo dyan sa Visayas? Especially dyan sa Cebu. Kumusta kayo dyan? At buong Mindanao, Surigao del Sur and Surigao del Norte. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Okay, so ito na kami sa site at ang dalawa kong kasama ay nag-umpisa na sa test dig. 2 meters lang ang test dig namin dito, at kapag meron tayong makitang maganda ay pagpatuloy natin ng malalim. Okay, at habang abala yung dalawa ay titingnan ko itong likod nitong kahoy, ang baba ng kahoy, kung anong meron dito kasi napakalaki, kaya akin ito i-detect gamit ang ating Minelab. Mababaw lang ma-detect nito, pero yun lang ang natin chance, baka merong sinuksok lang sa ugat ng kahoy. Marami ang nakakuha ng small stash, yung maliit lang na sinuksok lang sa mga ugat ng kahoy. Itong series of video nga pala na aking in-upload ngayon ay ito'y na-upload ko noong 2 taon nang nakaraan, pero hindi ito na monetize. Hindi ko na click yung monetization, kaya pala ang liit-liit lang ng revenue ko. Marami sa mga video ko ang hindi na monetize, kaya in-upload ko muli para magkaroon ng revenue, mga ka-TEDs. Kaya kung napanood nyo ito, ang inulit, ang binago ko dito ay voice over, at saka pinutol ko yung ibang mga portion. Pero maganda rin kasi na mga ito na mga video ko noon, inspiring ang mga ito. Totoong paghanap ng treasure sa kabundukan. Katulad nito, yung kasama ko nandun na sa ilalim ng ugat ng kahoy, ang lalaki ng mga ugat. At patay na siya talaga na kahoy, kaya napakadelikado. Nakikita nyo yung bayan nasa baba, kaya talagang mataas na bundok ito. Ang kwento pala dito ay meron nang nag-treasure hunt dito noon. Ayan, kaya pala na-hanger yung ugat. Lumabas na kasi hinukay yung baba. Kaya kung may nakuha man dito, baka tayo'y nahuli na. Ito, hinukay pala tong portion dito. Kaya kung tingnan mo, yung ugat ay parang mga galamay ng octopus. Ang lalaki. Pero nakakatakot dito, mga ka-TEDs. Kasi nung oras na tanghali na dyan, 12:00, ay biglang nangamoy ng sunog na guma. Parang may nagsunog ng guma diyan sa ugat ng kahoy, sa ilalim. Kaya sabi namin baka may nakatira pa ito. Lahat kami nakaamoy, hindi lang ako. Kaya talagang may amoy na ganun, na parang sinunog na guma.
Dito muntik na ako nabali yung hinawakan ko na sanga. Yung likod ko kasi yan ay pampang na yan. At kapag mahulog ako ay doon ako pupulutin sa kalsada, sa baba. Waterfalls doon sa baba. At ang taas-taas niyan. Kaya yan, careful talaga tayo sa pagkilos dyan. Hawak talaga ng mahigpit, kapit tuko. Ayan, so yan na yung ugat, yung sa likod ko, yan ay mga galamay na yan ng kahoy, parang octopus. Hanger na siya, nakahanger. Kaya napakadelikado. Kaya yan, dinidetect ko ang portion na may lupa. Kasi nakahanger na nga siya dahil meron palang naghukay dito noon. Nakapokus kasi sa akin yung camera. Kung tinamaan lang yung likod, makikita talaga yung taas niyan. Isa ito sa mga unforgettable video ko dahil sa hindi lang mapanganib. Yung likod ko, pwede akong malaglag dyan. Buti nga ay merong mga bagging. Huwag ka lang tumingin sa likuran mo kasi napakataas. Kakatakot. Yan ang pinagdasal ko lang dyan na hindi matumbay ang kahoy. Baka hahangin ng malakas at matumba siya kasi marupok na. Tapos na ang ating treasure hunting weekend kapag ganun. Siguradong balik-balik tayo dyan. Kaya marupok na talaga yung mga ugat niya na malalaki. Sayang yung view sa baba hindi pinakita ng aking cameraman. Kasi yung nagkamera sa akin ay yung naghukay dyan kanina. Hindi kasi alam niya yung angle ng camera kahit saan niya lang tinutok. Sapatos na lang yung natamaan ng camera. Yung likod yun, ayun. Yun yung waterfall sa baba. Ayan At napakataas niyan, yan. Sa ibang lugar ay sa Agusan, ay marami ang nakakuha diyan sa baba ng mga old tree na katulad nito. Sa ilalim ng ugat. Under sa kahoy. Kaya kahit na walang history ang lugar nyo, walang mga marka, basta't mayroong century old tree, ay pwedeng makipagsapalaran kayo sa paghukay. Huwag nyo lang putulin yung kahoy. Diyan lang, katulad lang ng ganyan na paghukay. Tingnan nyo lang yung ilalim ng puno. And then ibalik nyo yung lupa kung wala. At huwag nyo putulin yung mga ugat ng kahoy, baka matumba. Ang kwento kasi niyan ng individual soldiers, small stars, ay mga sundalo yan na may ninakaw na mga ginto. And then dahil susurrender na sila, ayaw nila ibigay sa Amerikano ang ginto, nagmadali silang maghukay ng mababaw lang. Under the tree. Doon sinuksok nila yung nanakaw nila ng mga ginto. Kaya yun ang palaging nabalitaan natin na mayroong nakakuha ng kamuti. Ganyan. Ang kamuti ay mga mababaw na pagkabaon. Hindi yan yung Yamashita Treasures. Ang Yamashita Treasures ay pinagplanuhan talaga sa pagbaon. Kaya malalim. Itong individual soldiers ay mga sa sundalo.
Kaya yun ang mga nabalitaan natin na mayroong mga nakakuha ng 2 bareta, 1 bareta, isang supot na alahas. Ang may-ari niyan ay mga sundalo lamang. Ito ang isang tagahukay na malakas. Meron kasi na-detect dyan, baka sing-sing lang yan. Ginto yung nag-register sa detector ko. Pero maliit, baka sing-sing o baka natira sa mga naghukay dyan. Ito'y alas 11 na ang oras ngayon. Alas 11 na yan ng tanghali. At nang kakain na sana kami ay nangamoy sunog na guma. Galing diyan sa puno. Kaya sabi namin baka nagsindi ng tabako yung kapre. Tingnan nyo yung likod Yan, pampang na yan. Vertical talaga yan, 90 degrees. At kung walang mga baging dyan ay talagang mahuhulog ka. Napakadelikado. Yun Hindi mo lang makikita yung ibaba dahil merong mga baging, mga dahon. Pero kung kalbo yan, ako nakakatakot. Hindi ako pupunta diyan. Tabi-tabi po. Mukhang may nakatira nga dito. Sobrang laki ng kahoy tapos gubat. Kapag ganyan na nasa gubat, ay meron talagang naninirahan diyan. Eto, balikan natin. Merong detection na maliit ng ginto. Siguro tansya ko nga ay baka sing-sing lang. O yung earrings, maliit nga kasi siya. At kanina ay kasi yan. Yung lupa, yung ibang portion ng lupa ay nahulog sa baba. Di ba tinulak kasi ng paa yung lupa, kaya pero meron pang kunting detection na naiwan, ginto pa rin. Kaya pinahukay ko dito sa kasama ko. Hirap kasi ng ganyang maliliit, hindi makikita. Careful ka talaga dito pag kilos mo. So after 2 hours, nagbihis na ako ng ibang damit dahil makati na yung suot ko. Detect pa rin natin ulit. Kasi kanina ay mayroon pang detection pero maliit lang siya. Mayroon talagang maliit na ginto na naiwan dito. Sa palagay ko nga ay sing-sing o mas maliit pa sa sing-sing, earrings, ganyan. Kasi mahina yung detection niya, pero ang nag-display ay gold sa detector. Kaya mayroon diyan, mahirap ngang makita kasi maliit. Baka ito'y natira o naiwan ng mga naghukay dyan noon.
Ayan mga katiyats, oh, nakita nyo yung pababa. Yun na yung lupa sa baba. Napakataas ng ano na yan. Nakakalula dyan. Marami ang nagtanong kung nasaan daw ang gold sa video na ito. Wala kaming nakuha dyan dahil sa nangamoy na yan na may sunog na guma, hindi na namin ginalaw ang kahoy. Ang under sa kahoy dyan na portion, hindi na kami pumunta dyan kasi amoy sunog na guma talaga at lahat kami nakakaamoy. Kaya parang warning na yun na wag nang galawin. Itong mga video natin mga katiyats ay hindi ito mga scripted videos na halimbawa katulad sa iba ay nakakuha ng isang banga na ginto, isang kahon na ginto at pinapakita yung mga gold bars. So hindi tayo gumagawa ng ganyan. Kaya ang palaging nakita nyo ay wala tayong nakuha. Kasi kung may makuha ka dyan, isang gold bar lang ay kung 6 kilograms ay times 3, 18 million ang isang gold bar na 6 kilogram. So bakit mag-vlog ka pa kung meron ka ng 18 million, di ba? Ganun lang yun. Merong nagbabas sa atin na tagal na daw hindi nakakuha. Kung nakakuha tayo, meron na tayong sports car, di ba? Kaya ang video natin ay totoong video of journey in treasure hunting at hindi ito mga scripted na meron tayong mga nakukuha. Yun ang grabe, nakakalula talaga dyan, kakatakot. Sa ngayon hindi ko na uulitin yan ganyan, baka madisgrasya tayo. Hanggang sa muli mga katiyats, kami magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.